Okay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating video. At dito sa video natin na to, gusto kong tawagin natin na lang ito na linawin natin ang gustong sabihin ni Idol, no? Kasi itong video na to, actually nakita ko kasi yung article na nakita nyo kanina. Share ko lang, no? Nakita ko kasi itong article na to kahapon lang, although 2 days ago na post na to sa Inquirer. Si Erwin Tulfo, sabi niya dito, flags alleged BIR money, makes scheme via LOAS. So, yan. Ako po ay, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Johan Rosales, and isa po akong CPA. So, medyo matagal na rin tayo sa industry and services sa CPA. So, gusto ko lang ibahagi sa inyo at linawin ang mga gustong sabihin siguro ni Idol dito sa kanyang mga nasabi at dito sa article na to. So, eto po, simulan na natin. Share ko po sa inyo. Yan, si Idol Erwin Tulfo. Mukhang siya na ang ating tagapagligtas ngayong dito sa Senado. Ano ba yung mga sinabi niya? Sir Erwin Tulfo flagged on Monday an alleged money-making scheme perpetrated by officials of the Bureau of Internal Revenue or yung BIR. So sa mga hindi po nakakaalam, si Bureau of Internal Revenue or si BIR, or para sa mas kakalinawan ng mga pagkakaintindi ng lahat, si BIR po ay isang agency ng government natin. Ang primary job nila is to collect taxes. Hindi po sila yung gumagawa ng batas pagdating sa taxes. Okay, ang gumagawa po ng batas, syempre yung ating legislative body, which is yung Congress and the Senate. Okay, so tuloy po natin, no? Sabi niya dito, using so-called letters of authority or LOA. Actually, yung letter of authority, ito yung makaka-receive kayo niyan kung sasabihin lang sa inyo ni BIR. It's a formal it's a letter informing you formally na yung company nyo or yung entity nyo is subject for audit. What do we mean by audit? Ano ibig sabihin natin ng audit? Sa audit kasi tinitingnan natin yung fairness ng financial transactions or yung tama ba yung na-report mo na income mo, revenue, syempre kadugtong niyan, tsaka yung expenses na ni-report mo. So, yan po yung gagawin ni BIR kapag ka naka-receive kayo ng DOA. Yung mga examiner nila, kasi usually composed yan na examiner, supervisor. Yan. Tapos mayroon silang chief sa audit division. So usually examiner ang lalapit sa inyo or sila yung mag-examine ng mga documents nyo. No? So yun ang audit. Ang tawag doon po, audit. Kasi tayo as a businessman or kung sino man yung nagnenegosyo, sole proprietor, corporation man yan or partnership, required po kasi tayo. Merong mga required na mag-prepare. Although hindi lahat kailangan mag-prepare ng financial statement, pero lahat kailangan mag-prepare ng income tax return. So yun po yung chine-check ni BIR kung properly nag-comply tayo sa tax laws natin. So tuloy natin po yung article, no? Calling the Bureau the second most, wag na yan, no? Well, yun ang kanyang yun ang kanyang pakiwari siguro, no? Yung second most next to the DPWH daw, because syempre ngayon alam naman natin medyo mainit na mainit yung mga ghost projects sa DPWH. So tuloy natin. During the Senate's marathon plenary debates on the proposed 2026 BIR budget, Tulfo said he was made aware that some BIR officials are making money from LOAS, particularly urging BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. to address the matter. Okay, so inuutosan na pala ni tagapagligtas Erwin Tulfo si Commissioner Lumagi. Well, pero sa tingin ko, kung naalala ko sa napag-aralan ko sa political science, 'di ba, meron tayong branches of government, separate talaga sila, no? Executive, legislative at saka judiciary. So separate sila. They cannot intervene with each other, no? Hindi nila pwedeng utusan ang isa't isa kasi kanya-kanya silang branches. Pag nagsalo-salo yan, magkakagulo sa tingin ko. Yun ang sabi ng teacher ko sa political science, no? So dito, yung sa bagay, sabi naman niya, in-urge lang naman niya. Parang parang sinasabihan lang niya mabuti si Lumagi na ayusin niya, no? Tuloy lang natin, ano ba yung pagkakasabi niya talaga? You really need to do something about this. Ayan, you really need. Actually,
Sa palagay ko naman si Commissioner Lumagi, nakikita ko may effort niya, lalo na specifically yung mga pag-automate niya ng mga processes, kino-computerize nila. So yun, with that, sa tingin ko nakakatulong na rin siya kasi nababawasan yung human intervention. Kasi sa human intervention, nagkakaroon ng, yun, siguro nagkakaroon siya, talagang nagkakaroon ng exposure. Pwede kang magkaroon ng corruption talaga, opportunity for corruption pag may human intervention. Pero kapag automated, computerized, computer machine, wala kang makokorrupt doon. Parang sa Singapore, yun yung ginagawa nila. And other developed countries, no? So, tuloy natin, no? Anong sabi niya? Yun pala, by the way. So, kaya ako nasabi na parang si Erwin Tulfo na po yata ang tagapagligtas natin pagdating sa Senado ngayon. Bakit? Kasi kayo po, Senator Erwin Tulfo, kayo po ang merong kapangyarihan gumawa ng batas. Gawa po kayo ng batas na makakatulong para maging maganda ang ating tax system. So palagay ko, in my own opinion lang naman, pero mas maganda kung mapag-aaralan nyo. Kasi sa tingin ko kasi medyo malaki naman talaga yung mga taxes na nakokolekta na sa taong bayan. 'Di ba? Kung iisipin nyo, 'di ba, 100 billions ang nawawala, pero tumatakbo pa rin naman tayo. Baka naman pwede po medyo babaan yung taxes, tapos palitan yung mga hindi ko alam pa kung ano pong may isip nyo, mas maganda. Pero yun po sa tingin ko, ang mabawasan dapat yung corruption, tapos mababaan yung taxes at maging mas madaling mag-comply sa taxes. Actually, yung pagpapadali sa pag-comply sa taxes, ginagawa na nila yon. Kaya nga po nakapag-issue tayo ng Ease of Doing Business. Meron tayong Republic Act 11976. Mamaya pag-uusapan natin mamaya. Yan. So, it's on their way, no? Pero yung pong pagpapababa ng mga taxes, tax rate, please lang, please. Senator Erwin Tulfo, please, gawin niyo po ng paraan nito dahil ito po ay nasa inyong kapangyarihan. Kayo po ang ating tagapagligtas ng sambayan ng Pilipino pagdating sa taxes. Okay, si Commissioner Lumagi or kung sino man pong commissioner ang uupo diyan, hindi po nila kayang pababain ng taxes dahil hindi po nila trabaho 'yon. They are executive department. Sa legislative department po 'yun babagsak. And about your subordinates, of course, they should be using the letter if the okay, they call the LOA. LOA po, ulitin ko lang po, ito ay formal letter na inform yung taxpayer na sila ay under audit. Kailangan po kasi talaga natin i-audit eh. Siyempre, hindi naman natin basta tatanggapin lang yung financial statement nung lalo na kung merong suspicion, no? Kasi baka mamaya sinabi nila ito lang yung kita nila pero malaki naman pala. Para kasing may nakita rin ako noon, isang foundation, no? Medyo familiar din yung pangalan, Sir Erwin Tulfo. Ang ginawa niya, foundation pa siya sa TV, ginawa niya. Nung in-interview siya, billion. Yun daw yung kinita niya. Top vlogger ng Pilipinas. Pero pagdating sa financial statement nung kanyang foundation, halos walang makita. Yun. Kaya, kailangan po nating i-audit. Kaya po kailangan natin masigurado kung tama po yung financial statement ng in-audit sa atin. Yan. Kaya yun po yung purpose ng LOA natin. Okay, so actually 7 points lang naman ito. Okay, so next, the senator said he has many businessmen friends who complained to him about the scheme. Marami palang friends si Erwin eh. Siyempre, pogi. Parang ako. They're even going after the small ones. Sabi, ba't daw may mga maliliit? Even those that aren't corporations. Ito lang po. Linawin natin. Ito yung isa sa mga gusto nating linawin. Well, tuloy lang natin. Single proprietorship businesses, they target them and issue a LOA. Tulfo added. Sige, sir, siguro mga kababayan, sa tingin ko ang gustong sabihin dito ni ating tagapagligtas Senator Erwin Tulfo. Small ones kasi hindi ka naman forget sole proprietor. Ibig sabihin kasi po ng sole proprietor, ikaw lang ang may-ari ng negosyo mo. Wala kang partner, wala kang kasamang sa korporasyon. Kasi pwede po 3 major natin na form ng business. Pwede kasing sole prop, pwedeng partnership, meron kang mga kasama, pwede rin pong
corporation. Sa corporation, yun po yung mga may stockholders. Yung mga sikat ngayon na corporation sa atin, San Miguel, ganyan, PLDT, etc. No, yung mga partnership usually lang po yung mga professionals, like for example sa mga law firms, accounting firms, yan partnership po yan. Sole prop yung ikaw lang talaga yung may-ari, wala kang kasosyo. Yan. Pwede po kasi namang sole prop ka, pero malaki din yung kumpanya mo. Malaki rin yung kinikita mo. Pwede rin naman po kasing corporation ka, pero maliit pa lang yung operation mo, nagsisimula ka pa. So, ibig sabihin siguro ni Sir Erwin Tulfo dito, hindi niya na siguro kailangan banggitin na yung sole proprietor. Okay? So, yun lang para maging mas malinaw. Ayan. Of course, sabi niya, of course, they don't want the hassle. So, they'd rather just settle. Well, yung hassle po kasi, it's Sir Erwin, yung hassle. Sa palagay ko, mga kababayan, no, gusto sabihin, nahirapan sila, so nagsisettle sila. Pero kasi sa totoo lang, yung hassle, it's part of doing your business. Diba? It's part of your operation, your obligation to the country, di ba? Your obligation to the country kasi is to pay taxes And pasok po yan sa ating tax law na kasama po na ma-audit tayo ng ating bureau pagdating sa mga ni-report nating financials. Di ba? Kasi doon nakasalalay yung income tax or business tax na ni-remit natin Alam po natin yung taxes natin, yan po yung tinatawag na lifeblood ng ating economy or ng ating government. Kung wala yan, hindi po tatakbo ng maayos yung gobyerno natin at wala po tayong fundamental services katulad ng mga tulay, yan, mga flood control, yan. So, yan. Tuloy po natin, no? Sabi niya, because even if they paid everything completely and have receipts for all of it, some BIR inspector, sabi niya, examiners, siyempre, yung inspector, yung nag-examiner, di ba? Yung examine, will keep looking for faults. Siyempre, actually, yun yung trabaho nila Di ba? Hanapin po, no? Mga kababayan, yun ang trabaho nila. Talagang i-audit, tingnan nila kung may mali. Kasi kung mag-audit ka, kung maghahanap ka lang ng tama, ay may tama ka. Talay natin. You're missing this. You're missing that. Where's this? Where's that? Let me see this. So, syempre, that's part of the audit. Yun po talaga yung audit, no? Kasi sa audit, tinitingnan mo talaga kung properly supported yung mga nireport nila. Parang sa jowa mo. Parang sa jowa mo, di ba? Sa jowa mo. Di ba? Sabi niya, galing lang daw siya sa nagpa-change oil. O, titingnan mo yung resibo kung nagpa-change oil ba talaga siya. Baka iba yung change oil. Ganun din yun. Di ba? Ganun din yung audit. Sinecheck mo din yan. Kaya actually, pag nagjowa kayo, pag auditor, kailangan mabait talaga kayo. Alam ko yan. Okay. Tuloy natin. Sometimes, they even backtrack 5-6 years where they're supposed to find those documents. Sabi niya, he added, speaking in Filipino. Okay, so, paano daw? Okay, ganito, linawin natin yan. Sir Erwin, Senador Erwin, tagapagligtas Tulfo. So, linawin natin yan, no? Well, totoo naman na medyo mahirap na hanapin yon. Pero, it's part of our obligation. Diba? Kasi sabi dito, it's under yung Republic Act 11976. So, sa Republic Act 11796, yung ease of doing business natin, actually, mas pinadali na nga. Dati kasi yan, before, it's 10 years. No? Sabi niyan, Section 33 dito. In-amend na kasi dito yung Section 235 of the NRIC or National Internal Revenue Code of 1997. Kaya nga sabi ko sa inyo, Senator Erwin Tulfo, ikaw ang may kapangyarihan, ikaw ang inaasahan namin dito, ikaw ang malakas pagdating dito dahil ito ay batas. Tamang-tama na sa Senado po kayo, gawin nyo, gamitin nyo po ang inyong kapangyarihan para maamyendahan ng mga batas. Katulad nito, sabi niya dito, nung inamend po ito, nung 2024, I think, no? I think 2024, pero mamaya ma-confirm natin sa baba. Sabi niya dito, ang inamend niya dito, preservation of books of accounts and other records. Ibig sabihin, yung libro natin, yung
pinanggalingan ng financial statements natin, no? Tsaka yung mga dokumento, yung mga supporting documents katulad mga resibo, delivery receipt, etc., no? Yan, ipe-preserve daw natin yan, no? All of the books of accounts including subsidiary books and other accounting records of the corporation, partnership, or person. O, ayan, yun po yung nabanggit natin kanina, no? Forms of businesses natin, no? Partner, sole prop, partner, at saka corporation shall be preserved by them for a period of 5 years. O, 5 years na lang. Dati po, 10 years yan, no? Reckoned from the day following the deadline in filing a return, or if filed after the deadline from the date of the filing of the return. Yan. O. So, kaya importante mag-file kayo ng maaga para hindi masyadong mahaba yung iyong ang iyong requirement kung kailan mo ipe-preserve yung books mo. Actually, sabi nila after 5 years na yan, pwede mo nang i-dispose yung libro mo. No? So, pwede mo na sabihin na yung kanina nabasa natin, no? Sabi niya after 6 years daw. Siguro hanggang lang talaga. Ayan. 5 to 6 years. Hanggang 5 lang, pwede mo na ngayon sabihin yung na lagpas na po yun, na-dispose na po. Diba? So, hindi naman siguro maghahanap. Besides, si BIR, actually, ang kanyang prescriptive period for audit is only 3 years, no? 3 years from your accounting period. So, ibig sabihin, past 3 years, kunyari, 2020, di ba, 2025 ngayon, past 3 years on 22, so 24, pwede niya yun, 23, pwede yun, 22, pwede. Ngayon, yung 21, medyo pwede, tsaka 20 and beyond 3 years, medyo pwede. Bakit? Pag yung medyo pwede na yun, pwede na lang yun kapag mag-a-allege sila sa'yo ng fraud. So, ano ibig sabihin? Mayroon silang speculation na may panloloko ka na sa meron ka ng tax evasion, no? Panloloko sa pagpapile ng tax. Ibig sabihin, hindi mo pinal ng tama. Ngayon, kailan masasabi yun? Pag-usapan natin siguro sa mga susunod na video. Pero for the meantime, tuloy lang po natin yung pag-clarify or paglilinaw natin dito sa sinasabi ni Idol Erwin Tulfo, Senator Idol. Of course, wala na daw. So, sa tingin ko, Idol, no? Tama, no? Pwede wala, pwede meron, pero dapat nandyan, 'di ba? Ingatan na lang po nila. So yung usually ang merong obligation yan is yung accountant nila, no? So pwedeng internal yung accountant, pwedeng external, bala na sila doon. So yan. Again, Tulfo urged Lumagi to review the BIR process. Oh, Sir Erwin, I think siguro ginagawa naman nila yon, pero I urge you to review yung tax law po natin. Tapos, i-revise natin kung pwede or magdagdag tayo ng mas maganda para mas maging maayos po ang ating tax collection. Okay? Tsaka yung ating pananalapi sa ating bayan. Particularly those involving LOA, emphasizing that action must be taken to address the issue. Okay, actually po yung LOA, kailangan po natin talaga siya. He also noted the need to reshuffle regional directors because some are non-performing. Ayan. Usual naman po na ginagawa ng BIR yan. Meron naman silang mga metrics dyan. And nire-reshuffle naman talaga nila. Pero reshuffling sa tingin ko, hindi naman po yan makakapagpabago ng ating tax rate. Diba? So, sa batas po talaga tayo, Sir Senator Erwin Tulfo. Ayan. I do believe it's high time. Uy, tama ka po dyan. It's really high time po, Senator Erwin Tulfo, na amyendahan yung mga batas. Please. If you're going to take action there, you need to reform that agency because right now, it seems like it's the second most. Yan po sa palagay ni Erwin Tulfo, no? That's the BIR. So, I believe the President probably put you there because he trusts you. And so, of course, syempre, pagka ginawa kang cabinet secretary, pinagkakatiwalaan ka kasi as if ikaw na rin yung presidente. Okay, so yan po. Natapos na po natin yung article. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po nalinaw natin. Mas nalinawan kayo mga kababayan dun sa mga gustong sabihin ni Idol Erwin Tulfo. Salamat po sa pakikinig. Nang linawin natin ang gustong sabihin ni Idol. Gagawa pa po tayo mga susunod na video. So, I hope to see you there
sa mga susunod pa ng mga video natin. Thank you for watching and have a good day. God bless everyone.